Praise. Sound check. Wala po. Ano po? Praise. Sound check. Thank you po, Lord. Yun. Praise God. So, dito tayo nag-end last week. Medyo magiging, ah, medyo magiging mabilis lang kasi mahaba siya. I pray magkaroon tayo ng pandinig na mabilis kasi medyo bibilisan ko lang. Kasi, ayun, last week ko na to. So, entering the kingdom.
we should become like little children, he was saying that when we come into the kingdom, we should just live like we're in it. Accept it. So yung sa kingdom daw po, dahil aware tayo doon, kailangan daw po is i-accept natin siya. Like a childlike faith. Submit to its influence. Kung ano daw po yung meron sa kingdom, you submit doon sa influence, sa mandate, doon sa values, sa morals, doon sa standards, tsaka sa dictates. Even obey its laws and follow its principle. Principle. Sorry po, nagiging E. So sabi dyan, the difference between a child and an adult is that a child obeys and an adult negotiates. Totoo po iyan. So, gusto lang Lord tayo ay maging child who obeys easily. Kasi daw po yung adult, minsan pag pinagkasabihan mo, nakikipag-negotiate pa, kung ano pa sinasabi. Pag yung child daw kasi, pag childlike faith, talagang willing to honor, willing to obey kung ano yung sinasabi ng Lord. So sabi dyan, Jesus is saying, be like a child. Don't try to negotiate with me. If I tell you to stop sinning, stop sinning. It's that simple. So ganito daw po iyon, yung pagiging child, bilang isang bata, na tinuturuan mo na maliit pa lang. Na pag tinuturuan daw po tayo, hindi na tayo dapat nakikipag-negotiate like, nilalapat mo yung iyo, nilalapat mo yung ganyan, para tama ka, para hindi ka maagrabyado, yung ganyan. Kaya daw po, pag sinabi daw po ni Jesus na stop sinning, we simply stop sinning. Kasi daw po, ganun daw po yun kasimple sa mga bata o yung mga child. Ano po, lahat po tayo tinuturuan dito ng Lord kasi nasa panahon po tayo ngayon na meron tayong kanya-kanyang rights. Tama ako eh. Bakit ako makikinig sa'yo? Diba? Bakit ba? Ano pakailan mo sa buhay ko? Diba po? So, meron daw po tayo, dapat daw po magkaroon tayo ng heart na willing to listen, willing, alam mo yun, meron kang heart to submit na, pagkakamali ko pala, thank you kasi kinorek mo ko. Minsan hindi pastor yung magkasabi sa'yo niyan. Madalas, yung kasama mo sa church. Pero, dahil yung mga nasa church ay nagkakaroon ng kompetensya na leader din naman ako. Leader din naman siya. So, yung relationship na dapat you submit to each other, nawawala. Bakit? Kasi nakatingin na lang tayo dun sa, leader din naman ako bakit mo ako pagsasabihan? Simple realities. Easy realities na nabibreak natin. Bakit? Kasi hindi tayo nakakapag-submit. Hindi lang pala dapat sa pastor nagsasubmit, even to each other. Yes, kasi word ng Lord yun. Kailangan mahalin mo yung iba, kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kung binabastos mo yung iba, binabastos mo din yung sarili mo. Simple example. Ano po? Kaya hindi natin ginagawa sa iba yung gusto natin gawin sa atin. Ano? So, ayun. Tuloy tayo. Hindi ko alam kung anong page na ako. Jesus' second statement is one, he spoke to a rich young man who asked him to receive eternal life. So, ito naman daw yung second statement ni Jesus na kung saan sinabi niya na yung rich young man is, tinatanong siya kung ano yung kailangan niyang gawin para makapunta or makareceive ng eternal life. Sabi ni Jesus doon, there is only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments. Napakahalaga po pala talaga ng commandments. Yes. Lahat po tayo ay patuloy pa rin tinuturuan ng Lord dyan. So, ibig sabihin, walang perfect, even us. Kaya siya palaging nilalapat sa atin. Kaya wag kang magugulat, bakit ayan na naman yung tinuturo? Alam ko na yan. Baka kasi hindi mo pa rin ginagawa, kaya ayan na naman. The Lord reveals, at nakakita naman ng Lord pag meron tayong mga ginagawang pagbabago sa buhay natin. Sinasabi ko nga, naging revelation din sa akin yun ng Lord na hindi talaga madali yung pagbabago. Meron siyang process, pero dapat may progress.
Ano po, hindi tayo, dito lang, okay, on process ako. Dapat on process, nagpa-progress. Hindi tayo nag-i-stay lang doon sa process na yun. Ayun. Sabi dyan, so ano lang ito, yung sa last week lang din, na yung tinakil natin about sa Bahamas na dinarayo sila ng tao. Bakit? Kasi ang ganda ng lugar nila. Hindi dahil sa tao, hindi dahil sa presidente, kundi dahil maganda yung lugar nila. Sabi dyan, if you want to come to the Bahamas and enjoy our good Bahamian life, you must abide by our Bahamian law. Ayan. So parang, Bahamian. Parang ano lang siya, ina-example siya sa atin sa kingdom. Ibig sabihin, kung tayo daw po ay gusto nating mag-abide doon sa kingdom, o gusto mong manirahan doon sa kingdom na meron ng Lord, kailangan daw is mag-abide din tayo doon sa law. Handa ka sa law. Handa kang baguhin yung ganito, handa kang, handa kang magpabago sa Lord, or handa kang i-accept kung ano yung gustong sabihin sa'yo ng Lord. So sabi dyan, by the same token, if you want to enter, ayan, yung sinasabi ko po, if you want to enter kingdom living and experience kingdom lifestyle, you must obey kingdom laws. Otherwise, you may find yourself cut off from the kingdom resources and bowing under kingdom judgment. So totoo po ito, kasi kung hindi po natin matututunan na mag-abide o mapamuhay kung ano yung meron sa kingdom, doon tayo, ma-imagine mo na lang yung sarili mong wala ka doon. Hindi ka kabilang doon. I pray and declare, magkakaroon ka na ngayon ng heart na kabilang ako doon. Kasi aware ka na. Alam mo na yung dapat gawin. Hindi naman tayo para maging perfect talaga. Na, okay, magkisimba na ako lagi. I'm so holy. Hindi tayo ganun hindi tayo ganun. Kasi bakit? Araw-araw tayong tinuturuan. Araw-araw tayong nagbabago. Araw-araw dapat merong pagbabago. Ano po? Ayun. Medyo binibilisan ko na. Kasi 8:30 na. Ayan, sabi dyan, ito yung third statement. Jesus made the third statement, right, after the rich young man went away sad because he was unable to part with his wealth in order to follow Jesus. So ito is about doon sa rich man na gusto niyang umenter ng heaven, pero hindi niya mabitawan yung mga kayamanan niya. So sabi dito ni Jesus, I tell you the truth, it is hard for a rich man to enter the kingdom of God. Bakit po sinasabi ng Lord yun? Kasi pinangahawakan niya yun. O sis, paano yan? Hindi na kami magkatrabaho, hindi na lang kami maghahanap buhay, uunahin na lang namin yung Lord. Hindi may wisdom doon. Ibig sabihin dito ng Lord, kung ikaw ang focus mo sa buhay ngayon ay magpayaman at hindi isik yung kingdom, hindi ka makaka-enter doon sa kingdom of heaven. Bakit? Kasi ayun yung una mo. Dapat alam mo kung ano yung una mo. Kung pagtatrabaho yung halimbawa, gusto mo talagang magtrabaho, pangalawa lang yun. Alam mo yung priority mo sa Lord. Diba? Even family. Pangalawa lang yung family. Kung ikaw may asawa na, pangalawa lang yung asawa mo. Kasi yung una is, gabi naman, naka-oo naman. Gabi, congratulations. Una dapat ang Lord. Baka kasi magkaroon tayo ng ma-misunderstood tayo na, sa church na yan, dapat una ang Diyos. Wag na magtrabaho, wag na mag-aral. Unahin na lang daw ang Lord. Hindi. Dapat alam mo yung una mo. Kasi yung una mo ang Lord, magpo-flow yan sa lahat. Magiging yung wealth, diba? Wealth. Magiging yung pag-aaral, yung pagtatrabaho, even yung pamilya. Kasi pag halimbawa, nagkaka-struggle kayo sa pamilya, pag marunong ka manalangin, una mo ang Lord, all is well. Ano po? Kung ano mo ang Lord, yung pag-aaral, all is well. Magpipray ka, Lord, tulungan niyo po ako makapasa. That's simple. Una ang Lord, sumusunod lang yung lahat. Ano po? So sabi dyan, here Jesus is not talking about initial entrance into the kingdom. He is talking about experiencing. So yung tinuturo daw po sa atin ni Jesus, hindi siya about initial entrance o talagang pagpasok lang, kundi
He is talking about experiencing. Yung kingdom dapat po ay nai-experience natin. Yes, even us. Dapat nai-experience natin ito. Pare-parehas. Sabi, bakit? Because in the kingdom, the king owns everything. Totoo yan. Kasi in the kingdom, kung sino yung nasa kingdom, pagmamayari yan lahat ng Lord. So kung ikaw, nasa kingdom ka, aware ka sa kingdom, pagmamayari ka ng Lord. Ano po? Ayun. I pray na kahit, I pray na, babasa din naman yung PPT ko, medyo black and white kasi din. Babasa naman. So sabi dyan, if you come into the kingdom through the new birth in Christ, but do not surrender your mindset of ownership, you will be unable to experience the fullness of kingdom life because you are trying to hoard instead of releasing. So sabi dyan, mahalaga po pala sa atin na pag tayo mag-e-enter ng kingdom, kailangan meron kang new mindset na binago na ako ng Lord. So, pag ikaw daw ay hindi mo sinurrender yung mindset mo or sarili mong pag-iisip sa Lord na hindi mo ipapabago. Totoo yan. Kasi lahat ng buhay na meron tayo ngayon, na hindi natin pinag-iisipang maigi. Kasi sa utak nagsisimula lahat. Kung ano yung iniisip mo, yun yung mangyayari sa'yo. Yung mga magnanakaw, pinag-iisipan mo na lang maigi bago sila magnakaw. Yung mga maninira, pinag-iisipan mo na nilang maigi kung paano sila maninira. Yung mga mananakit, pinag-iisipan nila yun, nakalapat yun. Diba? Ang galing na lang nila kung nakabulet. Diba? Ako nakabulet. So, sabi dyan, kung tayo daw ay maka-enter man, pero hindi natin fully sinusurrender yung mindset natin sa Lord na ipabago, hindi daw natin may experience yung fullness of kingdom life. Kasi daw, instead na mabago yung mindset mo, ang nangyayari, nagkakaroon ka ng heart na hindi, tama naman ako. Kaya ko naman solusyonan yung buhay na meron ako. Kaya ko naman to. Magaling naman ako, mayaman naman kami, matalino naman ako. Wrong mindset. Dapat sa Lord, nauna ang Lord na, Lord, tulungan niyo po ako how to become a citizen of heaven. Paano mamuhay, kasama ka? Paano yung buhay na meron ka? Diyan po sa heaven. Sa kingdom of heaven. Tuloy po tayo. Ayun. So, kingdom citizenship can be prevented by religion. Ayun. So, yung kingdom citizenship daw ay nagkakaroon tayo ng challenge doon kasi yung iba, yung mga sa religion, meron silang mga side na pag ikaw, andito ka sa ay, ligtas ka na. Diba? So, religion yun. Bakit? Kasi naging practice na. Hindi ganun ang Lord. Hindi tayo tinuturuan ng ganun na every Sunday, ganito yung gagawin mo, luluhod ka, tatayo ka, magpapray ka. Hindi tayo ganun kasi religion na yun. Ibig sabihin, nagiging practice, lagi-laging ginagawa, wala nang bago. Diba? Dapat we expect more every day. Alam mo yun, na Lord, bigyan niyo po ako ng bago, experience na bago. Kasi pag yung araw-araw ginagawa mo, ganun na lang, that's religion. Hindi tayo religion. Lilinawin ko lang, relasyon tayo, relasyon sa Lord. Hindi tayo religion na palakasan. Ano po? Relasyon sa Lord. Palaliman ng relasyon sa Lord. Even experiences. Ayan. Ayan. Sinasabi dito, medyo inaano ko na lang po kasi, ayun, sayang po pag hindi ko nadaanan yung iba. Sabi dyan, there are many people trapped in religious. Madami daw pong tao talaga na trap doon sa religious practices. Sabi dyan, Christianity who believe that what they have is all there. Yet, they know next to nothing about the kingdom. Marami daw mga Kristiyano ngayon na ang mindset nila ay lahat ng pangangailangan nila ay nandiyan na. So dahil ikaw, yung mindset mo, halimbawa ikaw, ang mindset mo ay lahat na naman na lang kailangan ko nandito na. May pera, may kotse, may ganito, may ganyan, may asawa, may pamilya. Walang problema. So, ang nagiging
So ang nangyayari daw po ay hindi na nag-iisip about kingdom. Dahil nakatingin lang doon sa kung ano yung ngayon. Ano yung meron sa mundo. Hindi na nakatingin doon sa, paano pag namatay ako mamaya? Naisip niyo ba yun? Paano kung huling pagkikita-kita na pala natin to? Tapos rapture na kinabukasan. What life do you have tomorrow? Diba? Anong buhay meron ka? Even mamaya. Pagkikita-kita pa rin ba tayo next week? Diba? Di ko ka tinatakot, pero kailangan tayo maging aware lahat. Kasi kung hindi tayo magiging aware doon, merong nasa baba, merong nasa taas, bakit nandyan ka? Ikaw, ba't nandyan ka? Ano, magaganunan ba tayo doon? Hindi eh. Kaya dapat aware tayo. Hindi dapat tayo matrap. Kaya ngayon palang tinuturuan na tayo eh, para hindi ka ma-stuck. Hindi ka ma-stuck. Hindi ka matrap. Hindi ka mabaon doon. Kasi dapat nagpa-progress tayo. Alam ko to eh. Pinapagawa ng Lord to eh. So next tayo. So this, the process of citizenship. So ito naman is about the process how to become a citizen sa Kingdom of Heaven. Ano? Listen ka na lang. So sabi dyan, Jesus explained the process of acquiring kingdom citizenship during a dead of night meeting with a leading Pharisee named Nicodemus. So ito, si Nicodemus is isa siyang Pharisee. Ayan, siya ay isa siyang religious man. Sabihin na natin ganun. Ano? At siya ay talagang nagtatanong kay Jesus paanong makapunta sa kingdom, ano ba nangyayari, ganyan. Sobrang, yung curiosity niya sobra. So sabi dyan, their conversation is recorded in the gospel. Ayan. This is the only place in the Bible where the words born again are found. So si Jesus, ayun, nagkaroon siya ng conversation kay Nicodemus. Dadaanan natin yon in a quick way. Ayun. Sabi dyan, Nicodemus had heard Jesus teach numerous times. So si Nicodemus daw, isa siya sa talagang, palagi niyang naririnig si Jesus. Maraming beses na. Ayan. Pero hindi niya naiintindihan kung ano yung sinasabi ni Jesus. Siguro tayo din, kung namubuhay tayo ng panahon na yun, about kingdom. Tapos, ano sinasabi nito? Ganyan-ganyan. About kingdom, anong meron doon? Ganyan-ganyan. So siya, nakakarinig siya about kingdom, pero hindi niya naunawaan yung teaching kahit na ang tali-talino niya. Sabi diyan kasi, he was highly educated, expert. Tignan nyo highly educated expert in the Jewish law. Ibig sabihin, hindi siya pipitsugin. Ibig sabihin, meron siyang sabihin na natin na sa panahon natin, ano siya, kung sa pag-aaral, siya ay magna cum laude, yung gano'n. Alam mo yun? Highly educated eh. Ibig sabihin, mataas yung narating sa buhay. Pero hindi niya naunawaan, ano ba yung kingdom? Tayo ay pinagpala. Bakit? Kasi, hindi tayo highly educated, pero patuloy tayong tinuturuan ng Lord how to enter into the kingdom and to become a citizen sa panahon ngayon. Pinagpala ka, kapatid, dahil naririnig mo to. Dahil naririnig natin to at napapag-aralan natin. Ayan. Sabi dyan, nevertheless, he was intrigued by both Jesus' manner and message, and he wanted to know more. So he came secretly by night to inquire of Jesus. So si Nicodemus ay talagang sobra siyang nagkaroon ng a heart to know more. Nagkaroon siya ng interest na ano bang meron. Kaya daw, siya ay pumupunta ng gabi doon kung nasan si Jesus to inquire, ano ba ang meron? Gusto kong matutunan, gusto kong malaman, ano ba ang meron? Ano po? So, ayan po yun, yung kwento kanina, yung man, si Nicodemus, ayun, siya yun. Sabi niya doon, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. So, ito yung conversation nila na nagkatanong si Nicodemus, paano maka-enter doon sa kingdom? So, ang sagot kasi ni Jesus is you need to be born again. So, si Nicodemus, meron na siyang mind na physical lang. Sabi niya, paano ako mababorn again? Babalik ako sa sinapupunan ng nanay ko?
Ganun siya. Ganun siya makapag-usap kay Jesus. Eh, matanda na ako eh. Paano ako mababorn again? So, sabi dito, ayan. Sinasabi niya dyan yung, surely, ayan yung sa pinakababa po ng slide, he cannot enter the second time into his mother's womb to be born. So, ganyan yung mindset niya na, paano? Eh, malaki na ako. Ano? So, sabi dyan ni Jesus, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. So, ito na yung baptism. I believe aware kayo doon, aware din yung iba, na talagang to enter or para maging born again, you need to be baptized. Pero, hindi yun sa pilitan, mga kapatid, sa mga bago lang, para lang aware yung mga bago. Yung baptism is talagang, pag na-realize mo na alam mo kung ano yung pinapasok mo. Kilala mo si Jesus, sinanggap mo si Jesus as your Savior, doon pa lang papasok ang baptism. So, hindi siya sa pilitan. Hindi po namin kayo pipilitin na magpabaptize kayo sa amin. Ganon. Ano po? So, tuloy po tayo. So, si Nicodemus daw po is a respected religious leader. Ayan. So, ganoon siya. Siya ay curious kay Jesus. Marami siyang tanong about doon sa kingdom. So, nasa religious, sabihin natin community, pero hindi siya satisfied doon. Kasi kakaiba nga. Kakaiba yung tinuturo ni Jesus. Ano po? So, next po tayo. So, yung teaching daw po ni Jesus about kingdom is na po kayo atensyon ni Nicodemus na maging gutom doon sa salita niya at gusto niyang maranasan. I pray ganito din tayo. When we listen, lalo na pag nag-i-spend tayo ng time sa Lord, linggo-linggo, every Bible study, I pray nagkakaroon tayo ng heart to experience. Ano ba yung gusto ng Lord sa atin? So sabi dyan, he was, isa siyang top of the Judaic religious ladder. Ayan. So, ayun lang. About lang naman to kay Nicodemus. So, sabi dyan, he wanted to know how to become a citizen of the kingdom of God. So, curious siya. Ano po? Ibilisan ko na po. So, sabi dyan, yung sa baba po, ayun. Hindi pala pwede ikat. So, sabi dyan, kung paano ni Jesus sinagot, sabi dyan, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So, yung word daw na see, in this verse, sa taas po, sabi dyan, means to experience or to understand. So, hindi lang pala tayo dapat nakakakita. Dapat yung nakakita mo, nararanasan mo din. At nauunawaan mo din. So, sabi dyan ni Jesus kay Nicodemus, you can neither understand nor experience kingdom life unless you are born into the country. So, kailangan daw talagang matutunan o kailangan ma-born again. Ano? So, hindi siya religious. No, kasi yung pagkamulat mo, so, what's the practice? Paano mo yung practice? Hindi natin alam. Galing mga Catholic sa ito. Malapit ako ng kamalayan, Catholic ka ba? Hindi ko alam kung paano. So, ngayon, tinuturuan ka ng Lord in a proper way. May process. Ano po? Next. Ayan. Next ko na lang po. So, sabi dyan, God's kingdom has no citizenship or process. Either you're born again or you aren't. Once you are born again, your citizenship process is instantaneous. So pag tayo daw po ay na-born again na, your citizenship is nagpa-process at instant na po iyon. Ano po? Next po tayo. Ayun. Next ko lang po. Ayun lang din po yun, yung about sa conversation nila na old man na siya, para siya mabuborn again. Ayun. Next ko lang po. Ayan. Sinabi din po dyan ni Jesus, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Ayan. Sabi dyan, this is a good news for every one of us. So good news sa atin kasi no matter who or where we are, God has made special governmental arrangements for us, literally, to be born citizen in the kingdom of heaven legally. So talagang may process siya. So no matter daw kung sino ka at saan ka galing, pag nagkaroon ka ng heart na, Lord, willing po ako to accept you in my life.
Ano po? Bilis naman ng oras. Ayun. Sige. So, wala pa tayong matapos, alam ko. Receiving the new birth. Ayun. Sabi dyan, if you have not been born again, that is the step you must take before you become a citizen and receive the eternal life. Kailangan mo born again. Bakit po? Kasi yung pag-born again po kasi is about living a life, realizing ano ba yung worth mo na dito ka sa mundo. Ano po na, si Jesus as my Savior. Siya yung Diyos ko, siya lang at wala ng iba. Ano po? So, ayun yung magiging una natin na dapat na-born again talaga tayo. Unang step. Sabi dyan, this is why Jesus came. He came not only as the one who announced the coming of the kingdom, but also as one through whom we gain entrance to the kingdom. So si Jesus daw ay hindi siya pumunta dito dahil wala lang, kundi He came to be our entrance. So you must know Jesus kasi siya yung magiging kasama mo or siya yung magiging way for you to enter. I-accept mo si Jesus sa buhay mo. You want more about Jesus? Magbasa po tayo ng Bible. Lalalim po tayo doon. So, ayun. I believe malapit na ako matapos. Sabi dyan, receiving the new birth is not a difficult process. Hindi daw po pala mahirap yung pag-receive ng new birth. Bakit? Sabi dyan sa number 1, acknowledge. Acknowledge that you are a sinner in rebellion against God. Kasi daw po, for we all have sinned and fall short of the glory of God. So if you will receive a new birth, una, acknowledge mo na makasalanan ka. Sa papaanong paraan po, even in the little nakasalanan, na pangungupit, simula ng pagkabata mo, kung naalala mo, nung bata ka, nangungupit ka, ire-repent mo yun. Lord, nagkasala ako, hindi ko pa po alam yun dati. You acknowledge na isa kang makasalanan. Magpapakababa ka. Ano po? Kasi lahat tayo nagkaroon ng kasalanan. Lahat tayo nag-fall doon sa glory ng Lord. Kasi naging makasalanan tayo. Ano po yung pangalawa? Understand the penalty of sin is eternal life at death. So, sabi dyan, yung pangalawa, kailangan maunawaan mo na yung kapalit ng kasalanan ay kamatayan. So, kung ngayon, hindi natin i-acknowledge yung sarili natin na tayo makasalanan, tapos magre-repent tayo, it's eternal death. Pag namatay ka ngayon, patay ka ulit sa susunod na buhay. So, walang peace. Walang rest in peace. Bakit? Kasi eternal death. Namatay ka, papatayin ka ng paulit-ulit. Ganun doon. Ganun yun. Sabi dyan, for the wages of sin is death. But, the gift of God is eternal life in Christ, Jesus our Lord. So, dahil si Jesus ay dumating, He is the way, the truth, and the life. Dapat kilala mo siya. Dapat aware ka kung sino siya sa buhay mo. Kasi siya daw yung way for the kingdom. Next, believe that Jesus Christ died for your sin so that you might be forgiven. May verse dyan. I pray, basahin niyo na lang. So, kailangan mong maniwala na si Jesus namatay for you. Not only for the Jewish people na nag-exist noon, kundi until now, namatay siya para sa'yo. Ganun kanya kamahal. So, hindi mo na pwedeng sabihin talaga na hindi ka kamahal-mahal. Bakit? May una nang nagmahal sa'yo. He died for you. Siya yung sumalulong sakit na dapat sa'yo. Dapat alam natin yan. Ayun yung sinasabi dyan, but God demonstrates His own love for us in this. He died for us. Hindi to simple. Kasi namatay siya para sa'yo. Binastos siya para sa'yo. Hindi ka na nga dinuduraan kasi dinuraan na siya for you. Not unless dinuduraan ka para basusin. Pero si Jesus naranasan yung lahat, even yung gano'n. Hindi na natin ginagawa sa panahon na yon. Ngayon, yung mga prosesyon, hindi na natin, prosesyon, penitensya, hindi na natin siya ginagawa ngayon. Bakit? Kasi ginawa na ni Jesus yun. So, hindi ka na para magpaka-Jesus kasi ginawa na ni Jesus yun. Ano po? Okay, next.
Alam ko, matatapos na ako eh. Sabi dyan, confess. Confess your sins to God. Even the smallest sin. Into the biggest sin. We confess. Kasi sabi dyan, pag tayo daw kinonfess natin yung sin natin, He is faithful and just. Alam niya yung heart mo. Iiyak mo, iluhod mo. Ano po? Confess. Number 5, repent of your sins. Unless you repent, you too will all perish. Alam ng Lord yung pagkakasala mo. Alam niya lahat ng pinaggagawa natin. But, iniintay niya na i-repent mo yun. Nasabihin mo na magmula sa iyo yun. Lord, nagkamali ako eh. Patawarin niyo po ako. Lord, ganito po yung nangyari. Patawarin niyo po ako. Alam niya, kasi maraming tao, alam niya naman yung nagkasala ko. Alam niya naman yung pangangailangan ko eh. Minsan kaya hindi mo nare-receive kasi hindi mo hinihingi. Hindi ka nagpipray. We pray, ano po? Number 6, confess Christ as your Savior and Lord. So ito, i-confess mo daw sa sarili mo na si Jesus yung Savior mo at yung Diyos mo. Hayaan mo daw na siya yung mag-control ng life mo. Out of the bounty of the heart, the mouth speaks. Gustong-gusto ko yung verse na yun kasi nakikita mo sa tao kung ano yung meron sa puso niya, ayun yung palaging lalabas sa bibig niya. Kung ang Lord, yung nasa puso ng tao, Lord. Kung puro chismis yung lumalabas sa bibig ng tao, hindi Lord yung nasa puso nun. Kaaway na Diablo. Dapat aware ka dun. Dapat nag-iingat ka dun. Kung namumuhay tayo dun sa, okay lang yan, minsan-minsan lang naman, minsan-minsan lang din, baka mamaya wala ka na. Minsan-minsan lang din. Dapat aware tayo dun. Accept natin si Jesus as our Savior at Diyos sa buhay natin. Ano po? Ayun. So, Jesus said that the new birth is like a wind, no one can see it. So, yung new birth, yung pagbabago daw ng tao is possibly or may times na hindi naman talaga nakikita physical. Nagbago yung tao, hindi mo makikita physical, pero in spirit nagbago siya. Bakit? Kasi hindi siya nakatingin doon sa kung ano sasabihin ng iba, kung ano yung tingin ng iba. Bakit? Kasi nagbago, una siyang binago ng Lord. Nagkaroon ng encounter. Makikita mo yung taong nagbago, may encounter yan. Pag hindi, walang encounter yan. Ask God, may encounter ka ba? Nararanasan mo ba ang Lord? Bakit ganyan yung pamumuhay mo ngayon? Yun, bibilisan ka na lang, promise. Sabi dyan, when you give your life or surrender your life to the King and He gives you a new birth, no one sees that. It may happen at an altar, in the back of a car, at home, at school. Wherever you receive Christ, the process is invisible. So talagang totoo yun. Pag nireceive mo si Jesus, personal siya eh. So hindi kita kailangan tignan. Magbago ka na. Sige, magbabago na ako. It's a process na personal na ikaw at ang Lord lang. Ano po? So yung pagbabago, it starts with you at napuplo siya in physical. So hindi nakikita ng iba yun. Bakit? Kasi nakatingin lang sila minsan sa pagkakamali mo. So, hayaan mo sila. Hayaan mo sila, magbago ka para sa Lord. Ayun. Good morning, brother. Wow. Ayun. So sabi dyan, the new birth involves believing and no one can see you. Belief, like conception, is invisible. So talagang yung new birth is nag-i-involve siya na walang ibang nakakakita, pero ikaw alam mo. Alam mo ang Lord. So sabi dyan, everybody is different. Yung new birth sa atin, I believe, iba-iba tayong experience kung paano mo na-encounter yung Lord. I pray naka-encounter ka na. I pray. How I pray. Ano po? Next! Ayun. Yun. Sige. Tapos na ako. Ito lang. Sabi dyan, the same thing happens spiritually. When you're born again, you surrender to Christ. So pag tayo daw po ay na-born again, we surrender everything sa ating Panginoon. So some weeks later, it suddenly dawns on you that you don't enjoy sin anymore. So tayo daw po pag tayo ay na-born again, hindi mo na na-enjoy yung sin. You become
hala, sorry po Lord, nagawa ko na naman. You don't enjoy anymore. Hello, Madel and Janice. Namiss ko kayo. Opo, tapos na po ako. Malapit na. Extend. Okay, thank you po Lord. So, nasabi dyan, so, pagbabago daw po pala iyon. Pag nagkaroon na tayo ng heart na, ay, nakapag-inom ako. Sorry po, Lord. Alam mo yon, yung parang hindi mo na buhay yung buhay mo dati. Na parang pag nagkakasala ka, sabihin na natin konsensya siya in other time, nakokonsensya ka pag nagagawa mo. Nakokonsensya ka pag sinisiraan mo yung tao. Ay, hindi ko alam kung may ganun pa rin tayo. Nakokonsensya ka pag nakapagsinungaling ka sa tatay mo, sa nanay mo, sa pastor mo, sa kaibigan mo. Hindi mo na na-enjoy yung sin. Sabi diyan, meron ng pagbabago. I pray and declare na meron na tayong pagbabago ngayon sa buhay natin. Even yung I believe yung mga bago, hindi aksidente na marinig niya ito about kingdom. Kasi mabuti ang Lord. He is faithful and just. Na hindi niya hahayaan na mag-dwell ka doon sa kasalanan, tas habang buhay ka doon. Hindi, kasi ang saya sa heaven tas pipiliin mo sa kadagat-dagatang apoy. Diba? Ang saya sa heaven. Sabi diyan, that's a sign of a new birth. Pag hindi mo na daw na-enjoy yung kasalanan, na every time pag gumagawa ka ng kasalanan, parang ang bigat-bigat ng puso mo. Sabi diyan, you have been born again. That's why it's impossible now for you to sin and feel the same way about it once you did. That's why pag tayo nagkakasala, parang hindi ko to ginagawa hindi to dapat. I pray magkaroon na tayo ng ganung heart. Even us, even me, tinuturuan ng Lord ng ganun. Magpaturo tayo sabay-sabay. It's not about the standard ng tao, physical. Personal. Have a personal encounter. Nasasabihin mong, binago to ng Lord sa akin. Hindi na to for clout lang. Hindi lang para makita ko nila pastor na nagbago. Kundi personally, nagbago ka. Pinili mo yung dapat mabago. Malapit na matapos. Binigyan ako ng extended time. So sabi dyan, next tayo. In fact, sa totoo lang, sa totoo, sin eventually becomes a terror to you. So, dahil ikaw ay na-born again na yung sin, parang nagiging terror siya. Pag nakakagawa ka, parang hindi ka mapalagay. Alam mo yun? Hindi ko alam, yung mga nagkakasala ngayon, hindi ko alam kung nakakatulog sila. Yung mga nagsisinungaling, nakakatulog. Hindi ko alam kung nakakatulog sila ng matiwasay. Yung mga naninira ng tao, hindi ko alam kung nakakatulog sila ng matiwasay. Pero, I believe merong judgment. I do believe in judgment. Sabi dyan, you've been born from above, and your kingdom citizenship began the moment you were born again. So, pag tayo daw po ay na-born again, doon na mag-e-enter you become a citizenship na ng kingdom. Mahalagang aware ka doon sa kingdom for you to become a citizen. Kabilang ka na sa heaven, kapatid. Amen ba? Mahina. Ayaw mo? Tandaan po natin, yung kingdom of heaven ay napakaganda, lahat nandun na. Tapos pipiliin mo yung buhay na pansamantala lang. Pipiliin mo yung buhay na, ang saya ko ngayon nagpa-party ako ngayon Ano pakialam mo? After that party, pwedeng later on, mawala ka. Iiyak sila sa'yo, oo. Pero saan ka pupunta? I believe yung mga napunta sa impyerno, hindi sila kumakaway. Sa tingin niyo, kumakaway sila? Hindi to ako. Hindi sila kakaway dun. Kasi ang init dun papatayin ka na po ulit-ulit Sakit nun. Mapasok ka nga lang, sakit na So, patapos na po ako. Principles na. Thank you po, Lord. So, sabi dyan, ano lang po ito recap? Number 1, unless you know how to get into the kingdom of heaven, everything else about the kingdom is meaningless. So, kailangan alam mo yung kingdom of heaven. Kasi kung hindi mo alam, lahat ng alam mo sa lupa, walang silbi. Kung sa term na
natin para mas maunawaan nyo ng mababaw. Ano po? So, Jesus never said, seek me first. He said, seek first the kingdom. So, si Jesus, ang sabi niya is, hindi niya sinabi na ako muna unahin nyo, kundi yung kingdom. Ano bang meron sa kingdom? So, kung alam mo na yung kingdom, seek Jesus kasi siya yung way paano makapunta doon. Number 3, the most important priority of people on earth is the kingdom of heaven. Dapat daw po, ang priority natin is kingdom of heaven. Ano yung meron sa heaven? We focus, we prioritize. Ano po? Kung yung mga bago, halimbawa, sinasabi nila, ang hirap naman yan, papabago ka lang sa Lord. Ano po? Kasi pag binigay mo, ang Lord na bahala. Magtiwala lang tayo. Number 4, when we have the kingdom, that's enough. Pag alam mo yung kingdom, aware ka sa kingdom, that's enough. Hindi mo na kailangan mag-alala. Ang Lord na bahala. You know the kingdom. Sabi sa 5, God's desire is for you to enter and experience the kingdom right now. So, ang gusto daw po ng Lord ngayon is ma-experience natin, makapasok tayo doon sa kingdom ngayon. Hindi bukas, hindi mamaya, ngayon. Ano po? Magkaroon tayo ng desire. Kasi desire ng Lord sa atin. Number... Hindi ko na siya ma-next. Ayan, sis. Sabi dyan, when you enter the kingdom, you begin to experience the life of the country. So pag tayo daw po ay naka-enter na sa kingdom, may experience mo, ano bang meron sa kingdom? Ganito pala, pag alam mo yung kingdom, pag nasa Lord ka, wala kang pinaproblema. Binibigay mo lang sa Lord, pinapag-pray mo lang. Nagbabago naman yung tao po. I believe. Number 7, kingdom citizenship can be prevented by religion. Ayan. So, pwede siyang ma-prevent doon sa religion. Kaya dapat hindi tayo, aware tayo sa mga religious practices. You can neither understand nor experience kingdom life unless you are born into country. So, maunawaan mo lang yung country, yung kingdom, pag na-experience mo, yung buhay. Kingdom. Ano po? Hindi tayo magbibihis, kasi kingdom is about parang siyang palace, di ba? Hindi ka magbibihis ng kung ano-ano, kundi personal, na babaguhin ng Lord. Personal. Sabi sa 9, once you are born again, your citizenship process is instantaneous. So pag tayo na po ay born again, instant na lahat. Ano po? God had made special governmental arrangements for us, literally, to be born citizen in the kingdom of heaven legally. So, ang Lord daw po ay nagbigay siya ng process of arrangements for us para maka-enter tayo sa kingdom legally. Good morning po! Ayan. So, yung 11, ito po ay last 2 na. The new birth involves believing, and no one can see you believing. Belief, like conception, is invisible. So, totoo yan, yung kanina po nating tinakal. Number 12, your kingdom citizenship began the moment you were born again. So, we should be born again. I pray and declare na dito po sa ating pagtatapos sa book na ito, mayroon po tayong kanya-kanya naging revelation. Hindi lang po ito words. Pare-parehas po tayong tinuturuan dito ng Lord how to improve character, paano mamuhay with the Lord. Ano po? Meron po ba kayong tanong? Ano po? Meron po ba kayong tanong? Gusto po kayong linawin na tanong? Na nadaanan po natin? Na paano po pag ganito, ganyan, ganito? Wala naman po, magpipray po tayo. Ayun. Wow, thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Wala po? Wala pong may tanong? Sige, pray po tayo. Let us pray. Hallelujah. Thank you po, Lord, sa araw po na ito. Thank you po for allowing us to experience the kingdom. Thank you po kasi patuloy niyo po kaming ginaguide to enter at manatili doon po sa kingdom niyo. Dalangin ko po
Dalangin po namin na yung bawat word na na-receive po namin personally, magkaroon din po ng personal na pagbabago sa bawat isa, Lord. Even the mind na meron po kami, even the heart na meron po kami, babaguhin niyo po. Na yung priority po namin, na yung focus po namin, dapat po yung kingdom niyo. And Lord, yung second is to seek you because you are the way into the kingdom. Salamat po sa araw po na ito. Salamat po sa love that extends. Salamat po sa love that overflows. Salamat po. Mabuti po kayo sa amin. Biyaya niyo lang po ang lahat. At Lord, pinagpala kami kasi mabuti ka po, Panginoon, sa amin. Thank you po, Lord, for that kind of love. Lord, thank you po. Thank you po. Salamat po. In Yeshua's name, Amen. Thank you po, Lord.